Hello mga Okayers! Welcome to my vlog. I'm Cici Pien na lagi nandito para magbigay ng mga tips and tricks tungkol sa Okay business. Gusto mo bang kumita at paluguin ang okay business mo? Nasa tamang channel ka mga Cici. Tara, simulan na natin. Mga Okayers, andito na tayo sa laptop screen. Open na natin ang FB account natin. Kung excited ka sa mga susunod na tips, i-like at i-follow mo na ako para hindi ka mahuli. Heto ng FB dashboard with my profile name. Yan. Search tayo ng mga legit okay supplier. So, tingnan natin itong dalawang na-search ko kanina. Itong Angeles City okay supplier. Disclaimer lang po, hindi po ako sponsored ng mga supplier na ito. Ito ay isa sa mga nakikita ko mga supplier ko dito sa Pampanga. So ito, Pampanga po ito, legit ito. Nagkaroon na rin ako ng transaction dito sa supplier na to. Ayan. So, walang nakasulat na class A. So, tip number 1 po, para makabili tayo ng mga magandang ukay, dapat may nakalagay na number 1, hashtag 1. Ito, yan. So, may nakita tayong hashtag or number 1. So, yan po mga CC ay mga class A po yan. Ayan. So, tip number 2, tignan natin yung price. Ayan. So, okay po yan CC para sa class A na item na to. So, tignan natin. Third, dapat legit yung supplier. So, yan. Mismong sa label may nakasulat na number 1. Okay? So, that's tip number 4. Tignan dapat yung mismong veil, yung packaging, yung label, kung may nakasulat na hashtag 1. Ayan, tignan natin, walang nakasulat, hindi number 1 yan mga CC. Oops, yan, tignan natin to CC, yan. Ito yung mga updated price list nila as of 2005 February. Ayan, kung makikita nyo sa list nila CC, ayan hashtag may number 1. Kapag hashtag lang CC, hindi po yan number 1. Yan, tignan natin na naman ng mga ito. Ayan, walang nakalagay na hashtag 1, pero nakalagay lang is 1. So, hindi number 1 yan or class ACC. Okay, dapat hashtag siya. Ayan, na hashtag 1. Wow, pack ka dito mga CC. Naka-sale na. Ayan, number 1. Ayan. Tip number 5, last tip, dapat as much as possible US, Canada, and Australian pay po ang kukunin ninyo. Ayan, titignan natin to. Ito, wala siyang hashtag 1. Okay, so ayan. Ayan, wala siyang hashtag 1. Class B lang po yun. Yan, ito. Yan, 6'2", class A, yan. Ayan. Ups. Ayan. Class B lang mga yan, mga CC. Yan, class B. O number 2. Try natin yung iba. Yan, ito. Try nito. Wala pa ako naging transaction dito mga CC. Ayan, pero legit itong supplier na to. Tignan yung mga followers at makikita ninyo na 2 hours uploaded yung mga item. At makikita nyo din sa mga feedback nila. Ayan. At meron silang proof of transaction sa mga customer nila. Ayan, ito, try natin. Number 1. Sa mismong packaging, tignan natin kung meron. Ayun, meron. Okay, so, ayan, ito. Ayan. Ayan, walang number 1. Number 2 lang po yan, class B. Ayan, ito, meron siya. Ayan, titignan natin.
Ayan yung price. Okay, pricey siya ng konti pero yung item naman is sports shirt. Yan, mahal talaga mga yan, CC. Ayan, tignan natin. Ito, wala siyang hashtag. So, hindi ito number 1, CC. Number 2 lang yan. Next, tatandaan niyo po yung mga tips, mga CC, para masigurado na class A. Ito. Tourism natin. Tignan nyo CC, ito yung sinasabi ko, yung hashtag, pero wala siya number 1. Ito, 100% sure po ako, number 2 po yan, class B, kasi na-try ko na po yan. Akala ko dati class A yan, CC. Akala ko dahil baka nakalimutan lang yung 1. No. Tatandaan nyo po yan. Yan. May hashtag na naman. So, class B lang yan, CC. At tignan nyo naman yung price. 1.6 each only. So, 100% it is only class B or number 2, CC. Maniwala kayo sa akin. Naranasan ko na yan. Nagkaroon ako ng item na ganyan. Na napabudol ako dun sa hashtag. Akala ko number 1. Ayan, another hashtag na naman. Ayan. Pero legit itong supplier na to, CC. Ang kinaganda, napaka-honest nila. No? Kung ano lang yung nasa packaging, yun lang naman yung sinusundan nila. Okay. At itong mga supplier natin, CC, kapag nag-order yan ng mga bulto-bulto, hindi naman nila pwedeng lahat ay class A. Kung basta't nag-order sila, hindi rin nila alam kung ano laman ng bawat bale. Kaya, ukay is risky po talaga. Yan po yung dapat natin tandaan. Ito. So, itong supplier na to, CC, isa rin siya mga supplier ko. So, gawan po na lang ako ng ibang vlog para ma-reveal ko lahat yung mga supplier ko with proof of transaction sa kanila. Ayan. So, yesterday lang siya nag-upload. Oops. Ayan. Walang nakasulat na number 1. Number 2 lang po yan. Class B. Eto, tignan nyo. Super seal. Pero wala siya nakalagay na number 1. Okay, so may magaganyan mga items, CC. Mga prices sila, pero walang nakalagay na number 1. Number 2 lang po mga yun. Ito CC, sample yan ng packaging ng mga Korean veil. Okay, so ibang vlog din po yan, CC. Nakikita nyo, basta follow lang po yung channel natin. Ayan. Gawin ko ng vlog ang mga yan para makita nyo kung ano pagkakaiba ng US at Korean veil po. Ayan. Naka-sale 2-3 na lang pero walang nakalagay na class A. US bill din yan, CC. Pero sa loob ng packaging may hashtag. Hindi po yan number 1. Maniwala kayo sa akin mga CC. Number 2 po yan. Okay. Okay. Type tayo. Search tayo. Legit supplier. Ayan. Maghanap pa tayo. Ito, tignan natin ito. Okay, ito, tignan natin. So, legit siya, CC. Ayan, ito yung mga in-upload lang niya yesterday. Ayan, tignan natin ito. Yun, no? Number 1. Hashtag number 1. Yan, class A yan, mga CC. So, walang nakalagay na price, CC. Pwede po kayo mag-PM kay seller po. O yun. Ayan, CC 9,000. Tignan natin. Children's t-shirt. Oops, hindi siya number 1. Hashtag lang siya, CC. Pero pricey siya, oh. Okay. Next, ito, another item. Ayan, hashtag na naman. Search tayo ulit, CC, ng mga ibang supplier. Tignan natin. Ayan. So, tiyagaan lang po, CC, sa pag-search. So, another tip po, wag lang kayo mag-focus sa isang supplier, CC. Basta maghanap lang kayo ng legit supplier. Mag-explore kayo, basta makita nyo class A number 1 at tama yung price, no? Swak sa puhunan ninyo. Go po kayo. Ayan. So, wala siyang price, CC. So, sa mga ganyan, CC, based sa mga experience ko na naman, nag-PM ako sa mga yan. Kapag walang price, CC, ibig sabihin, pricey po sila ng konti.
Ayan. So, kapag ganyan sisi, hindi ko na masyadong tinitignan kapag walang price. Kung hindi kaya ng puhunan ko, okay. So, nilalaktawan ko na lang. Okay, yan. Pero maraming number 1 dito sa nito Ayan. Di pa na-try itong supplier na to, sisi. Pero, makikita natin ang gaganda ng mga item. Ito, sisi, ang ganda ng item pero wala siya nakasulat number 1. So, 50-50 ako dito, sisi. Okay. Wala din si supplier nakalagay kung class number 1 or number 2 lang to. Pero maganda yung mga sample item. Kapag ganyan, sisi, yan yung tinatawag na risk din. So, kung takot kayong mapunta sa inyong mga item ay class B, so wag niyo pong subukan na orderin yung item. Ayan mga sisi. Ayan yung mga tips ko para makakuha po tayo ng magagandang damit pang negosyo galing sa ukay.